concert na EB302 na mga generic na amplifier Ngayon, ang concern ni Bossing dito ay nawalan daw ng audio or nawalan ng boses. Sabi niya. Ngayon, meron akong ipapakita or meron akong napansin dito sa amplifier na to kung bakit hindi siya gumagana. Pero sabi naman ni Bossing, lahat doon na pwedeng gawin is gagawin na. Kumbaga, ako na bahala. Bukod dun sa napansin ko. Okay, ito siya. Concert AB na 302 ito. Mamaya, ipakita ko pa rin naman sa inyo yan. Kung mapapansin nyo yung effector, taas baba, yung salang niya. Ibis na pabaliktad. Dapat yan, puti sa puti, pula sa pula. Ang nangyari, puti sa pula. Okay, pakita ko na lang sa inyo. By the way, shoutout and then maraming salamat kay Bossing na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Although walk-in client ko ito. Pakita ko sa inyo Ito yung babanata natin. Mukhang hindi lang effector loop ang may problema dito Ayan, naglalagay na sana ako ng speaker Okay, naka-plug yan sa may bulb natin. Pansinin nyo. Umiilaw dito Pero dito, walang ilaw. Dapat ilaw yan. Pati dito, walang display Hindi gagana to. Wala, hindi gagana yan. Kasi walang ilaw Ibig sabihin, walang supply. Okay. Mukhang hindi lang sa may picture loop. Kailangan natin baklasin ito. Medyo nalungkot tuloy ako nung pag-on ko Ito lang nakita kong umilaw Dapat ilaw ito pati dito Pati nga dito, walang ilaw buksan muna natin. Okay, tuloy tayo. May tumawag. Ay, nako. Ngayon, ito, tinanggal ko na nga Ayan, kasi may voltahe naman ng 5 volts Ulit. Ay, naka-on ito. May 5 volts naman siya. Mukhang nasa module ang problema. Kinakalawang na. Tapos, suka tayo dito. Ayan siya, meron siyang 5 volts Pero wala talagang ilaw dito. Dapat ilaw to. Okay, balik ulit. May nagtubos na naman ang kumuha ng TV. Okay, yan yung voltahe nyo. 5 volts meron Pero wala siyang display. Kung papapansin nyo ito wala na, kinalawang na Kinalawang na yung IC. Try ko kung kayang ma-revive pa yan. I-revive natin. Kung hindi, kusapin na lang yung may-ari. Dito na lang sa may input sa likod yung gagamitin or papaganahin. Pati nga dito, walang ilaw dito. Pagtataka naman. Tapos, yung 12 volts naman i-check natin. Bakit wala siyang ilaw? Sana yung supply ng 12 volts. 12 volts. Ito. Okay. Dapat parang 24 ito Parang kapag tataka naman. Teka lang. Okay, check natin. Ground. Saan yung ground? Saan si ground? Pakita ka ground. Si ground, ito. Maraming tusok. Tapos, dito sa may ito, mapapansin nyo 12 volts. Yan, dito tayo magtusok kung may 12 volts. Okay, meron siya. Tapos, baliktarin natin yung test prod kasi naka-analog tayo. Okay, dito tayo matusok to. Hanap tayo ng ground. Ito. Ayan, tinusok natin dyan. Tapos, negative supply naman. Okay, wala siyang negative Parang walang negative. Bakit walang negative? Dito. Walang walang ibang supply. Yung supply nito rin siya kumuha sa mataas na supply. Tapos, niregulate lang ng Zener diode. Ayan yung Zener diode na yan Ngayon, check natin. Ito, negative to. Yan, 78. Yung 47. Ano bang 42 o 44 yan? Basta, 12. Wala siyang negative Tapos, yung positive niya, okay, meron. Meaning, wala siyang supply na negative. Hanapin natin yan kung bakit wala siyang supply na negative. Kaya, walang hindi umiilaw dito. Hindi gagana yan. Eto, bahala na kung magawa natin. Okay, pag hindi, usapin ko na lang si Bossing na gamit na lang sila ng external na Bluetooth. Kinalas na natin. And then, meron ako napansin.
Pansin ko na agad. Ano ba yung salarin? Kalawang. Ito. Kaya wala siyang supply. Itong isa, 560 ohms ito. 560 na 2 watts. 3 watts nga nakalagay pero mga 2 watts lang ito. Tapos itong isa sa may kabilang side is 180 na naka-series. Naka-series ito papunta to sa may positive. Tapos itong isa, yung 560 na to, papunta sa dito sa may negative. Okay, ito siya oh, para mas malinaw. Para mas malinaw, mas makita nyo. Okay, mula siya dito. Itong isa oh, ito mula dito. Okay, mula siya dito, pumasok siya dito. Ito kasi oh, ito papunta diyan 180 to, 180 tapos nagpupunta siya dito. Tapos punta siya dito. Yan, 2.2k ito. Yan 2.2k. Ito siya oh. Yan 2.2k yan. Tatlong red. Tapos yan ang nagpa-drop para magiging 12 volts ito para kayanin ng Zener diode. Mula dito, papunta siya dito, 180, tapos mula dito, papunta rito, 180. Tapos diretso. Yan, ano to? Positive side. Ito, gitna ng ano to. Tapos siya dito, tapos dito. Parang positive side ba yan? Okay, positive side. Positive side yan, mula dito, tumawid siya, oh. Punta rito, positive side to. Positive. 180 yan na dalawa, naka-series. Tapos itong isa naman, ito, negative side ito. Ito. Tester ko negative side ito. Ground, negative, ground, positive. Tapos ito, pumasok siya dito, 560 ohms. Tapos, pumasok siya dito, diretso, 2.2k. Ayan. Kaya nawala, kasi nga, naputol. Putol yung ito, paa nyo, kinalawang oh. Yan, kinalawang. Tapos meron pa tayo nakita iba dito, kinalawang din oh. Yan, ayusin natin to. Yung mga kalawang, idugtong muna natin or palitan natin. Ito, kaya pa to. Kaya pa to, wala pa naman tayo pamalit nitong 560 malaki. Kaya pa ito. Umaba pa yung paa nyo. Okay, ayusin natin para maibalik natin yung supply ng negative para makapag-proceed tayo sa ibang mga trouble. Dinugtong natin, ayun oh. Wala tayong pamalit nyan. Matibay naman yung ginawa natin, no? 560 ohms yan. Tapos dito, 22k. Yan, 22k. Tapos dito, malapit na maputol. 470 ohms. Nandito. Sa may relay section. Ngayon, pinalitan natin yan. Ngayon, pwede nang testing ulit ito. Tingnan natin kung may voltahe na siya. Okay, balik natin to. Yan. Tester natin, nakahanda na yan. Okay, tapos paano kaya? Dito. Pwede na lang dito na lang tayo siguro magsukat. Yan, dito. On natin. Yan, naka-on na yan. Okay, nag-relay siya. Yung isa lang kasi voltahe niyan, relay lahat. Pati yung tone control niya. Dito, tingnan natin kung anong voltahe dito. Baliktad. Ito. Lapit natin tester natin, malayo eh. Yan. Malapit lang siyang ipakita. Okay, dito. Okay, meron siyang 12 volts. Positive. Tapos itong negative. Meron na, pantay oh. Okay, goods na oh. Ngayon, pwede natin ibalik yan. Tapos yung iba, dinouble check ko naman na halos wala namang, although, nag-relay naman eh. Ibig sabihin, good yung bias niyan. Check ko naman na halos wala namang kalawang. Nangingitim lang pero hindi naman siya kinakalawang na mapuputol. Ito kasi mga tinamaan ng rugby yan, no? Yung rugby kasi matindi makasira ng pyesa yan. Ngayon, balik ko muna to. Ibalik natin yung board. Ito, kinuskus natin to. Linis na niya, oh. Tapos, ito yung ginawa natin, oh. Tingnan nyo, ground to ground. Ground to ground. Ground. Naputol, parang walang ground eh. Yung sa may ilaw, ngayon, pakita ko sa inyo umilaw na siya oh. Diba? Umilaw na.
Ngayon, tingnan natin kung gagana yan. Tingnan natin. Okay. Yung blink-blink na yan, Bluetooth yan. Okay. Lagyan natin ng speaker. Naglagay na sana ako ng speaker eh. Ang problema, meron ako ng silip. Ayun oh. Putol ng mga to eh. Bira na yan. Magandang gawin nito. Palitan mo na yung mga putol ng kalawang. Yung kinalawang na pyesa. Ay nako, nakakaasar. Putol. No, ano to 100 ohms sa 220 ito. 220. Ay putik na yan, puro putol. Palit muna tayo ng mga kalawang na pyesa. Ito, overtime. Alam nyo naman kung gaano ako kasipag eh. Bali dinala ko dito sa bahay yung tone control and then mic section nya. Habang nagpapahinga tayo, ito, nagpalit tayo ng mga control kasi mapapansin nyo, dito pa rin tayo sa may lamisita namin. Lumang-luma na siya. Hindi pa nakatikim ng palit to. Pinalitan natin lahat. Master volume 1, master volume, balance, mid, bass, treble. Ano ba to? Tama ba? Basta high, mid, low siguro yan. Tapos balance, tapos ito master volume. Ang dami namang control ng mic nyo. Mic 1, mic tatlong mic kasi to, 1, 2, 3. Kaya meron siyang tatlo. Then yung isa dito is may balance pa nga siya. Mic 1, mic 2, mic 3, volume, tapos echo. May balance pa oh. Yan, pinalitan natin lahat yan, bago lahat yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pitong mono yung sa may mic section nya. Dito naman sa tone control is balance lang. Tapos ito, binunot natin yung mga kinakalawang. Yan, yung iba nito bukas pa to. Bukas pa mapapalitan to dahil wala tayong resistor dito. Yan, tapos doon na lang natin linisin to. Yan, binunot natin ang lahat ng mga kinakalawang, pati nga itong isang isang 4558, wala na to. Putol na oh. Yan, dito yan sa may dito para sa may mic to yo. Okay, yan, pinalitan natin lahat. Tapos bukas na lang doon natin tutuloy sa may shop na naman. Ganun ako kasipag. Habang nagpapahinga, nanonood ng TV is kapag may gawain doon sa may shop, dinadala natin dito para gagawin. Para bukas, kunti na lang gagawin natin, di ba? Salpak na lang bukas. Nakompleto na natin yung pyesa. Dito na ulit tayo sa may shop. Ay, hindi ko na makalimutan. Ito pa pala. Yung switching diode 4148. Kompleto na natin yung mga resistor. Yung ginagamit ko na resistor guys, maganda to. Gawang Taiwan. Sa Dico tayo bumibili ng resistor. Okay. And dito na ulit tayo sa may shop eh. Ito na lang pala kulang ko, 4148. Kalawang na yan dyan eh. Tapos ito, na-kompleto na natin. Okay, dagdagan ko ito ng 4148 para makapag-testing na tayo kung may audio na. Ito pa, another problema na naman pala. Ito pa lang yung selector niya. Akala mo gumagana pa siya oh. Pero lumabas na. Oh. Sira na to. Lumabas na yung simbras oh. Bira, nilagyan ko sana ng langis kaso wala na. Sira na. Lumabas na yung simbras dito, napasobra doon. Siguro dahil sa tagal lang na-stock ito, pumunta yung may-ari dito, matagal daw. Parang 2 years yata doon na-stock. Hindi, hira na yan. Papalit pa pala tayo nito. Hanap muna ako ng pamalit nito. Hindi tayo nagpalit. Nirepair ko lang ito. Sa totoo guys, itong mga switch, nire-repair naman talaga yan. Pag nangingitim, pinigkaskasin, basta marunong ka lang magkalas kabit. Ayan, nirepair natin to ha. Wala akong pamalit eh. Kaya pinagtyagaan ko nirepair. Ang problema na naman ulit, daming problema. Dito kanina yung 47 ohms, kinalawang to, pinalitan ko. Tapos, ang problema na naman, eto, ayaw na naman ulit gumana yung Bluetooth. Kaya sabi ng may-ari, Bluetooth na importante. Pambihira na yan. Kaya nung nakaporma pala kanina sa may USB ito eh. Doon siya nakatutok hanggang sa matigas na. Wala, ayaw na naman siya oh. Ayaw na naman umilaw oh. Ay nako. Naka-USB ito, naka-USB. Pero working na siya. Ilagay natin sa auxiliary. Sige. Pakita ko sa inyo ha. Haba yung video natin tuloy. Kung alam ko lang ganito kadami itong sira nito eh. Hindi ko na sana tinanggap to.
Nag-power amp na lang sana ako. Naka-auxiliary tayo. O yan, pinakadulo. Ngayon, cellphone natin kung magana pa. O, naka-post pala. Okay, lang ha. Naka-post yung cellphone natin eh. Ayan. Naka-auxiliary na yan ha. Meron oh. Isang channel. Dalawang channel. Okay, ibig sabihin working na. Gumagana na. Ang problema, itong USB na lang ulit. Ngayon, dahil sira na yan, wala tayong magawa dyan. Kasi kinain ng kalawang kasi itong IC oh. Kinuskus ko lang yan eh. Kinuskus ko lang yan. Kaso, nawala na naman ng kwan. Nawala na naman siya ng power. May voltage siya, pero wala na. Ang gagawin natin, convert na lang natin. Maglagay na lang tayo ng itong klaseng Bluetooth module oh. Yan, ito na lang ito na lang yung gagawin natin oh, ba? Ito na lang natin siya ikabit. Ito na lang yung hanap na lang tayo ng pwesto na pwedeng mapaglagyan yan. Wala. Ano pa gagawin natin dyan? Ang mangyari niyan, kunin natin itong supply dito. Itong supply na to, dulo na to supply ito eh. Yan, supply. Tapos i-connect natin dito. Tapos, yung out niyan ay i-connect natin dito. Putulin natin ito. Ito yung out, yung tatlong linya na to. Ito yung out niya eh. Supply, out, tapos ito yung mga switch niya. Okay? Diskartehan na lang natin. Wala tayong magawa dyan. Ngayon, ito yung ginawa natin oh. Buhay na siya oh. Pinutol natin yung supply dito, tapos dito nang inject. Kasi may data rin naman to, battery. Meaning, dyan mo siya ilalagay. Kasi pwede ito gamitin sa mic no? Pwede mo ito gamitin sa charger. Ayan, battery, dyan kayo maglalagay ng supply. Tapos yan yung out nyo. R, ground, left. Kaya pinutol natin yung nandito, tapos dito tayo mag-inject. Yung linya na yan, papunta yan doon, dito diretso. Tapos papasok yan dito. I-switch nito. Okay, mapapansin nyo, buhay na siya, gumagana siya, nagbi-blink-blink. Eto, ibabalik pa rin natin to. Kaso lang, mawawala na yung linya niya. Ibabalik natin yan kasi magkakaroon ng butas dito. Ano magkakaroon ng butas dito yan pag hindi natin balik yung module na yan. Ang gagawin na lang natin dito, maghanap na lang tayo ng pwedeng mapaglagyan. Or, ididikit na lang natin. Okay, tapos sabihin na lang natin kay bossing kung ano yung password nito. Okay, or yung pangalan ng module. Yan lang, huling option. Or ito yung huling option na lang talaga. Hindi lang naman tayong gumagawa nito eh. Maraming gumagawa nito. Hindi, pasalamat tayo kahit papano may mga nabibili ng ganitong klaseng module na. O at least may pang-replace tayo. I-set up natin na maayos. Gawa natin ito. Dito natin siya ni-screw. Yan. Tapos, yung itong kulay dilaw na to, papuntahin dito sa may ilaw. Yan, ilaw dito. Para malaman natin na, or para malaman nila na gumagana kunwari yung USB niya or yung Bluetooth niya. Nag-wire tayo mula dito papunta dito. Yan yung ilaw dyan, yung kulay blue. Yan, tapos kinunik natin papunta dito para may ilaw rin siya. Yan, ang pwede na yan, safe na yan oh. Okay, nakatali na to. Kulang na lang dito is linis. Ay nako, hirap no. Kaya nakakatamad minsan gumawa ng ng Bluetooth module eh. Nangyari dito, ito wala na palang ilaw to. Kundi siguro ang ilaw nito. Ito, may ilaw pa to eh. Ngayon, Bluetooth, naka-Bluetooth na ito. Nakakonect to doon sa my cellphone ko. Doon sa isa, i-play na lang natin to. Play natin. Yan, naka-play na yan. Yan, nagbi-blink-blink na siya oh. Meaning working yan. Naka-USB tayo or Bluetooth. Ngayon, volume natin. Parang mahina. Volume nga natin to. Hindi pala naka full volume. Okay. Sayang na pundi yung ilaw dito. Nakakunik naman to eh. Tingin ko pundi yan. Baka na pundi. Okay, ito left channel. Right channel. Reyes, meron, balance, gitna. Ang mangyari lang, hindi na siya functioning ito. Wala na, hindi na gumagana to dito. Doon na lang, okay na yan. At least gumagana pa rin to dito.
O, ba, halimbawa, tumutugtog siya, oh. Lipat ko. O, nawala. Diba? O, ilagay natin dito. Wala. Lagay natin. Meron. Gumagana pa rin yung selector. Ginawa ko na lang paraan. Wala akong pamalit eh. Uy, makapared tayo. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea tayo sa inyo. Haba lang lalo yung oras natin. Grabe. Dito. Tapos, sabi ko nga kay Bossing, alam ko lang na ganito kadaming sira ng unit mo. Di ko sana tatanggapin to eh. Yun, kaya pala walang power to. Dahil nakulang yung voltahe na negative. Tapos, sira yung control. Daming kalawang. Tapos, sira rin yung module. Aray ko po. And then, dahil nakapagbigay idea ako sa inyo, siyempre, pakisubscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. God bless and then peace atin lahat.